tulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna na magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsustruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Pilipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila. Nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Good morning mga kapuso dito sa inyong Sunday Morning Habit. Ang si Manoy ang ninong ko. Just sit back at kami ang bahala sa inyo ngayong umaga for your dose of inspiring stories mula sa ating mga kababayang dinayo natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Meanwhile, kasama natin si Manoy Wilbert via Zoom. Good morning, Manoy Wilbert. Morning, Jelly! At magandang umaga sa ating mga kapuso. Tutok lang kayo sa ating programa at siguradong lalo magigising ang diwa ng bayanihan sa inyong mga puso. Correct! Dahil sa ating pagbabalik, makikilala natin ang mga kababayan natin dyan sa Bukidnon na worried sa estado ng kanilang kalusugan. Bakit kaya? Bakit po herbal ang ginagamit niyo po? Walay kwarta lagi nga ipalit namo sa mga kuan. Wala pong- Medisina. So wala pong sapat na pera po, pambayad po Pambayad sa mga gamot ospital. po. Tay, pansin ko po ano po nangyari sa noon ni Tay? Yun po dahil sa pagkakawit sa prito, yung talbugan ng niyo. Ano daw po sabi sa bukol niya, Tay? Kung wala daw po nararamdam sa aking mata, hindi nalabo. Hayaan na lang po. Sabi na sa akin, hindi daw po mamakaan. Ipanalo, winner tayo lahat. Magandang araw mga kapuso! Dito sa Mindanao matatagpuan ang probinsyang kilala sa magandang tanawin, kabundukan at kagubatan na hitik sa likas na yaman, ang Bukidnon. Tinaguri ang Fruit Basket of Mindanao. Matatagpuan dito ang malawak na sakahan at taniman ng iba't ibang masustansyang prutas. Ngunit sa kabila nito, nababahala ang mga residente ng Barangay Basak, Lantapan, Bukidnon dahil sa kanilang suliraning pangkalasugan. Magandang araw po mga kapuso. Kasama ko po ngayon si Nanay Magdalena. Siya po ay 88 years old. Siya po ang pinakamatandang residente po dito sa Purok 2, Barangay Basak. Maayong udto, Nay. Maayo. Nay, may mga anak po kayo. Ilan po ang anak niyo, Nay? Tulo. 3. May mga apo na rin po kayo? Naa. Ilan po ang apo niyo, Nay? 5. 5. Ang dami po Dito po kayo nakatira, Nay. Oo. Sino po ang kasama niyo po dito sa bahay, Nay? Akong anak. Ano po ba yung araw-araw niyo pong ginagawa po? Kalakaw ko. Ano po ba yung kadalasang sakit po na nakukuha niyo po dito sa barangay? Nga kuan sakit sa tiyan,
ulo, hilanat, mata. Sakit sa ulo, lagnat, ubo. So, Nay, sabi niyo po sa mga sakit niyo, paano niyo po ginagamot iyon? Di mo kayo tambal, hagamot para itambal sa sakit. Bakit po herbal ang ginagamit niyo po? Tungod sa walay kwarta lagi nga ipalit namo sa mga kuan. Wala pong- Medisina. So, wala pong sapat na pera po, pambayad po sa... Pambayad sa mga gamot ospital. po. Gaano po ba kalayo ang ospital dito, Nay? Tungod kay layo ang ospital. Malayo ang ospital dito. 3 oras. Tatlong Kalayo. oras po. Ang layo po nun. Layo. Nay, gaano po ba kahirap na wala pong botika dito? Tsaka mahal din po ang mga gamot. Wala po kayong pambayad sa gamot. Ang among kwarta, igo lang ipalit sa pagkaon. Bale, hindi po sapat, Nay, yung pang araw-araw nyo nagastusin dahil pagkain lang po ang kasya. Pagkain lang, oo. Wala na pong... May kwarta. Mm-mm. Epektibo po ba yung paggamit niyo po ng herbal medicine pag nagkakasakit po kayo? Epektibo. Dugay na kami nakagamit sa gamot. Dahil matagal yun ang ginagamit ang gamot. 3 oras ang layo ng public hospital sa Barangay Basak. Walang botika at isa lamang ang health center. Sa mataas na presyo ng gamot at kawalan ng maayos na healthcare sa lugar, umaasa ang mga residente sa alternatibong solusyon, mga halamang gamot o herbal medicine. 2021, pumanaw po ang asawa ko dahil po may high blood siya. Mayroong taon na din, nala ko sa hospital, then nagaling siya, gumaling siya, then inatake siya ng high blood. Hindi po namin nadala ang asawa ko sa hospital dahil po malayo at saka wala kaming pera. Mahirap po, wala akong trabaho, nangita ko og kuan ma'am kaning muso para nga makakaon ko. Then nagplano din ko nga magtukod ko og gamay nga sari-sari store para nga diha ko makakuha sa akong pagkaon araw-araw. Nagpa-BP ko sa health center din ingon sa doktor nga mag-maintenance daw ko din. Wala man ko nag-take og kuan kining tamban. Kahit hindi ako nagmi-maintenance, guyabano na lang ang maintenance ko. Mag-herbal na lang gid ko. Kay wala ikapalit. Wala po support nga bana. Mas madali itamban. Mahalaga po yun herbal sa amin dahil po hindi namin binili at saka magtanim kami sa bakura namin. Kahirapan, mahal na gamot, at kakulangan ng mga pasilidad. Ilan lang yan sa mga hamon na hinaharap ng komunidad. Ate, bakit po ba umaasa ang mga tao po dito sa komunidad niyo po sa paggamit po ng herbal medicine? Kasi ma'am, ang mga tao dito is walang pera, wala yun. Mahihirap ka. Sa aming center, wala namang tambal, wala kaming magagamit. Ano-ano po ba yung mga halamang gamot po yung ginagamit niyo? Merong bata na mag-convulsion, ginagamitan lang namin ng gamot ng kagapas. Pakuluin lang yon, ipainom ng bata. Pag-usapan naman po natin yung mga suliranin po na kinakaharap po ng barangay po na ito. Kamusta po? Buminisita sa amin, mga stroke, mga lagnat ng bata. Ate, nabanggit nyo stroke, hindi po biro yun. Ano po yung mabilisang aksyon nyo pag may ganyan na po kabigat na pangyayari po? Mag-BP lang kami ng yung aming pasyente, tapos kuha namin kung high blood ba o anemic, mayroon namang kaunting gamot na aming ipainom ng aming pasyente. Pag hindi tumatawag ng kalami ng ambulance, ipupunta doon sa Malay-Balay. Ilang oras? Gano'ng 3. kalayo? 3 talaga. 3. Ate Mercy, ano po ba yung pinakamalalang nangyari po dito tungkol sa kalusugan po dito sa barangay niyo? Ang pinakamalala na para sa kalusugan ng mga tao dito,
yung mga aksidente katulad ng pag-drive ng motor. Mabilis kami dito sa isang araw, dalawang aming dressingan. Wala naman kaming gamit. Pero sa paanong paraan niyo po nagagamit yung halamang gamot pag may mga ganyang aksidente po? Kumukuha kami ng dahon kapag wala dito aming nurse. Kumukuha kami ng dahon ng bayabas, yung hagunoy, ay mo kabilin sa among mga katigulangan. Dukdukin namin o butang dahon sa may sugat. Bilang barangay health worker po, ano po ba ang pangarap niyo para sa inyong barangay po? Ang among health center makumpleto, mabutangan og mga tanan nga among gikinahanglan, ilabi na sa mga malulubhang sakit o sa lagnat ng bata og LBM o sa may sakit na puso. Tungkol naman po tayo dun sa halamang gamot niyo. Paano pa po Okay. ba natin mapapalaki or mapapalago po ang mga halaman niyo po dito? Sa aking bahay, sa aming garden, nagtatanami ako ng sari-saring mga halamang gamot. Na para kung may sakit ang aking mga kapitbahay, doon lang ako kumukuha daw makatambal sa aking mga kapamilya. Sa panahon ngayon, may komunidad pa rin sa bansa na humaharap sa kakulangan ng access sa maayos at abot-kayang healthcare. Patuloy silang umaasa sa mga alternatibong gamot at solusyon tulad dito sa Barangay Basak, Lantapan, Bukidnon. Balik sa inyo, Jelly at Manoy Wilbert. Salamat, Patricia! Sa nakita nating sitwasyon ng mga kababayan natin sa Bukidnon, and I'm sure may similar experience din ang ibang mga Pinoy sa ibang probinsya. Aalamin natin ngayon kung agree ba ang ating bisita ngayong umaga at ang mga masasuggest niyang solusyon para sa healthcare issues ng ating featured community ngayon sa Bukidnon. Kasama natin si Dr. Cecilia C. Maramba Lazarte, Director ng Institute of Herbal Medicine, National Health Institute, UP Manila at Professor sa Department of Pharmacology and Toxicology ng UP College of Medicine. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Good morning. Maraming paraan to stay healthy at gamutin ang iba't ibang sakit sa kasukasuan, di ba? Kasama dito, syempre, yung alternative medicine. I mean, can we really rely on this? Are they really effective? Well, based on our research, no, marami na ngayong galing sa Pilipinas na epektibo na herbal medicine. No? So, kung naalala nyo po yung 10 halamang gamot nung araw na ginagamit pa rin natin ngayon, dumaan rin po yun sa mga masusing pananaliksik at pag-aaral para sabihin kung ano ang mga indikasyon or pharmacologic activity at kung anong klaseng mga sakit ang nagagamot niya. So katulad noon, yung lagundi, Yes. so, pinag-aralan siya para sa ubo, para sa hika, and later on, we also did a study na nakakatulong rin po siya sa mga simptomas ng mild COVID. So kailangan talaga dumaan no, sa pananaliksik para masabi natin na talagang safe and effective po siya. Sa bagay kung iisipin mo, yung mga gamot na iniinom natin ngayon, marami doon galing din naman talaga sa plants, di ba? Tama, no? So, it's just a matter of educating ourselves and everybody kung paano ba ito magagamit na safe. Right. At kaya tayo nauuwi dito. Kasi sa totoo lang yung pinanood natin kanina, Yes. there are a lot of communities na malayo sa city, malayo sa access sa hospital, sa health facilities, sa mga pharmacy, sa murang gamot. Ano ba ang mga alternatibong solusyon? Ito na ba yun? Well, herbal medicine would be a very good solution for that, no? As long as we did the research. So yung nakita natin dun sa VTR kanina, mga sakit nila, mga primary care conditions, ubo, sipon, nagtatae, sumasakit ng tiyan. Marami na rin tayong nakitang mga herbal medicine na galing sa Pilipinas na makakatulong dyan sa mga Nauubra dyan. sakit na yan.
So sa sitwasyon nila sa Bukidnon, ano ba ang pinaka-effective na masasuggest nyo na makakatulong talaga sa community nila? I think we have a wide variety of medicinal plants that have undergone study, no? So, dun sa 10 halamang gamot, yung lagundi, yung sambong, nakita na magandang diuretic ito, pampaihi, at saka nakakatunaw ng kidney stones ang sambong. So, we've also seen, katulad nung ulasimang bato, kung meron kang hyperuricemia, mataas ang serum uric acid level. Yung gout, yung masakit yung kasukasuan. So, madaming may gout ngayon, no? Kasi kinakain natin karne, yung mga beer, no? All of this can cause increased uric acid levels. And we found na yung ulasimang bato is just as good as yung synthetic na allopurinol. Yun ang ginagamit Na iniinom. for Na maintenance. reducing. Yes. So, yung ibang gamot na ginagamit natin, meron rin palang mga herbal medicine na pwede nating gamitin as drugs for these conditions. So, others like, alam natin yung bayabas, antibacterial po talaga siya. Totoo po So, yan. of course, Kasi yan nung ang aking... chicken pox ako, napakulo kami ng bayabas. Yes. Tapos nung nilagay, natuyo talaga. Yes. Yung iba naman na skin infection, antifungal, yung mga fungal, yung Acapulco, nakita talagang very good siya sa mga an-an, ringworm, na mga fungal infection. Ang tanong, paano nila magagamit ito? So actually, we've come up with manuals para makatulong sa mga tao in the community. Ang balak nga namin, i-roll out talaga to as modules na turuan yung mga barangay health workers, turuan natin yung mga mothers kung paano magtanim, paano gamitin itong mga herbal medicine. Nandun din sa manual namin, anong klaseng plant, anong klaseng sakit ang masusugpo niya, at ano yung tamang preparation Para kung dito. paano dito. Pati yung dosage. Yes, kasi baka naman mamaya definitely. makapinsala yung Opo. dapat na nakatulong. So, pati yung dose, nandun po sa manual, no? So, sana kung ma-roll out natin ito, and we could also pilot it, especially dun sa Bukidnon, no? Na ma-start nila uli yung herbal garden at yung mga plants na nakalagay dun sa manual, yun talaga ang pwedeng itanim nila for their everyday At mukhang problem. naumpisahan na rin naman nila. I'm sure si Manoy meron siyang gustong malaman. Ano yon, Manoy? Well, after natin napanood at nalaman nga natin yung problema, Jelly, gusto ko lang itanong, no, ito bang mga herbal medicine, paano ba ito makakatulong sa problema ng mga tumataas na presyo ng mga gamot, no? Kasi on our part, talagang isinusulong natin itong libreng gamot o murang gamot, no? Lalo na yung mga related na mga sa high blood, sakit sa puso, no? Kasi yan po yung talagang pangamba ng ating mga kababayan, no? Yung pong wala silang pambayad sa hospital pag nagkasakit o pambili ng gamot, no? Gusto natin itong alisin sa kanila, kung hindi man maalis ay mabawasan natin. So makakatulong ba talaga itong mga herbal medicines na to? So marami na rin pag-aaral, no, na nagagawa tungkol sa herbal medicine at yung mga ibang sinabing mga problema, no, dun sa video, ubo, sakit ng tiyan, kung may bulate. Meron na rin nakitang mga herbal medicine na sa Pilipinas na maaring makasagot sa mga yan. Na effective din. Opo. That's interesting, no? Susunod, ang hinaing naman ng mga coconut farmers natin sa probinsya ng Quezon. Sa pagbabalik yan, syempre, ng si Manoy ang ninong. Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Welcome back sa si Manoy ang ninong ko. Ngayon, punta na tayo sa mga solusyon para sa healthcare issues ng mga taga-Bukidnon. Bukod sa itinayo nilang herbal garden at base sa diskusyon natin kanina, Manoy Wilbert, ano ba talaga ang pwedeng maisagot sa problema nila? Jelly, no, kaya ng ating nakagawian, mayroon po tayong listahan dito after natin mapanood at malaman yung mga problema nila. Para sa ating short-term solutions, una sa lahat, pagkakaluban natin sila ng mga gardening tools and materials, tulad po ng trowel, gloves, sprinklers, net, GI pipes, mga gardening shirts, at higit sa lahat yung pong herbal plants, no, kagaya ng garlic, native oregano, sibujing, lemon balm,
aloe vera, sambong, yerba buena, and insulin plant, no? At mga fertilizers, no? Dahil napanood at nakarating din sa atin ang mga naging sakit o karamdaman ng ating mga kababayan dyan sa Bukidnon, kaya plano din natin pong bigyan sila o pagkalooban ng mga kagamitan, no? Katulad po ng blood pressure monitoring, nebulizer, wheelchairs, gamot, lalo na po yung mga sa pang-maintenance po nila, no? And for our long-term solutions, tuloy po tayong makikipag-ugnayan sa DOST, DOH at Academe para sa dagdag at mas malawak na research ukol sa mga potential herbs na pwedeng maitanim ng ating mga kababayan. Ang pagbuhay at pagpapalawak sa herbal garden dahil ang tagumpay at pagiging epektibo nito ay pwedeng tularan po ng ibang komunidad. And makikipagtulungan tayo sa DOH din para magsagawa ng malawakang kampanya sa pagbibigay impormasyon at kaalaman sa publiko tungkol sa mga herbal medicines. And isa pa, susuriin po natin ang epektibong implementasyon ng Republic Act number 8423 o ang tinatawag na Traditional and Alternative Medicine Act dahil gusto natin na maitaguyod ang epektibo pero abot kayang gamot o lunas sa mga sakit ng ating mga kababayan. And mamamahagi po tayo o pagme-mainstream ng DOH credited herbal medicines para makatulong na papagaan ang pasanin ng ating mga kababayan na nangangalaga o nangangamba sa kanilang kalusugan. Gusto natin pong mabawasan ang kanilang pasanin pagdating po sa pagkakasakit. Yan po ang ating mga long-term solutions. Salamat, Manoy. Balikan na natin si Pat hatid ang ating mga munting regalo para sa mga taga-barangay Basak sa Bukidnon. Ayan, dalatin mo si Magandang araw po ulit. Magandang araw po, Kap. Muli, gusto ko lang kayo pasalamatan sa mainit na pagtanggap niyo po sa aming programa dito sa inyo sa barangay po. Nakakatuwa po dahil sa harap po ng problema, sa pangkalusugan po kagaya ng wala pong budget sa gamot, malayong pagpapagamot po sa ospital, nakahanap kayo ng alternatibong solusyon para matugunan po yung tungkol sa mga sakit po. Yun po yung pamamagitan ng paggamit niyo po ng mga halamang gamot. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa pagbahagi ng inyong kwento. Talagang importante po talaga sa inyo ang pagtatanim at pagdiscover po ng mga herbal medicines po. At dahil dyan, tagapin niyo po mula sa si Manoy ang ninong ko, bubuhayin po namin muli ang inyong herbal garden. Para pwede po natin itong gawing herbal garden model para matularan po tayo ng ibang komunidad sa buong bansa. Congratulations po! Thank you! Kami nagapasalamat og dako kaninyo kay bisan pa sa among pagtuon kabahin sa halamang gamot nga inyong gihatag kanamo. Kami nagapasalamat nganha kaninyo. Malaking pasalamat namin kahit malayo si Manoy nga naninong mo, kami ang binigyan mo ng pansin sa lahat na panahon. Walang iba. Maraming salamat po. Malaking pagpasalamat sa aming mga tauhan sa barangay. Tunay nga na ang kalusugan ay kayamanan. Kaya naman ang pagdiskubre at pagtatanim ng mga medicinal plants ay mabisang sagot at alternatibong gamot para sa mga residente ng Barangay Basak. At sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan, naway mapalawig pa ang proyektong ito para sa mas maginhawa at mas malusog na kinabukasan. Maraming salamat, Pat. Dasal po namin ang pagyabong ng herbal garden ng mga taga-Bukidnon at ang mabuting kalusugan ng ating mga kababayan. Walang bibitiw, ang sagot naman sa problema ng mga coconut farmers sa Quezon.
Mababalik pa po ang Si Manoy ang Ninong Ko. Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat.